Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Anong ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob niyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo naalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na mga pinuno ng mga hintel ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa 25 tayo ng Hulyo at ngayon ay kapistahan ni Apostol Santiago ang dakila. Tinawag po siyang Santiago na dakila sapagkat mayroon ding isa pa na Santiago na kasunod niya na apostol. Si Santiago na dakila ay kapatid ni Apostol San Juan na mga anak ni Zebedeo. Ang atin pong tema sa ating mga pagbasa ngayon ay paglilingkod. Sinasabi po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 28, sinasabi ng ating Panginoon na ang anak ng tao, siya po yun. Kasi ang anak ng tao, ito yung pangalan ng Mesiyas, ang pangalan ng tagatubos, ay naparito, hindi upang paglingkuran,
kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Sa original po na pagkasulat sa Koine na Griego, itong verso 28 ay ganito po ang pagkasabi. Diakonisi ke dune ten siken auto lotron antipoyon. Na nasali naman sa Latin, ministeri et dare animam suam redemptionem pro multis. Nga sa ating salita ay upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mahalaga pong tingnan natin dito ang paglilingkod. Ang paglilingkod bilang isang Kristiyano ay isang pag-alay ng dekalidad na panahon, kakayahan, at kung anumang mga material na bagay na sa atin na biyaya mula sa Diyos upang ang ating paglilingkod ay una sa lahat isang at pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos at pananalig sa Kanya. Kaya po sa ating unang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa kanyang pangalawang sulat sa taga-Korinto, Kapitulo 4, verso 7 hanggang 15, na dala-dala po niya ang biyaya na mula sa ating Panginoon. At ang biyaya ay napakadakila na biyaya na hindi kaya niyang dalhin sapagkat magmistula lang tayong mga palayok. Pero dahil bigay ng Panginoon, ang tunay na paglilingkod ay laging makiisa sa ating Panginoon upang taglay ng ating katawan at ating buhay ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus o kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ganon din ang banal na misa. Ang banal na misa ay ang ating pakikiisa sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay upang maglingkod at upang magbigay ng kanyang buhay sa pagtutubos o sa pagliligtas ng marami. At sa ating ebanghelyo nga, sinasabi ng ating Panginoon noong sa ebanghelyo ng San Mateo Kapitulo 20, verso 20 hanggang 28, ang nanay o ang ina ni San Juan at ni Santiago ay pumunta sa ating Panginoon at sinasabi pa, kung sana ang kanyang mga anak ay uupo sa paghahari ng ating Panginoon, ang isa sa kaliwa, ang isa sa kanan. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, para sa mga hintel, mga pagano at iba pang hindi Kristiyano, ang inaasahan nila at ang lagi nilang sinisikap ay maghahari at paglingkuran. Pero sinasabi ng ating Panginoon, kung sino man ang maging dakila sa inyo, ay dapat maging lingkod. Kung sino mang maging una sa inyo, ay dapat maging alipin sa lahat. Kaya ang pinapahayag dito sa ating Panginoon na ang paglilingkod ay hindi lang pakikiisa sa sakripisyo ng ating Panginoon, bagkos ito rin ay una sa lahat pagpakumbaba. Ang tunay na paglilingkod ay may pagpakumbaba. Pangatlo, ang tunay na paglilingkod ay paglilingkod na may pag-ibig. Sapagkat kung tayo ay naglilingkod at kontra gusto ang ating paglilingkod, hindi po tayo magkaroon ng tunay na paglilingkod. Ang paglilingkod ay nagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating Panginoon o ang paglilingkod na may puso. May puso at may pagmamahal sapagkat kung tayo ay naglilingkod, gaano man kabigat ang ating responsibilidad, gaano man kadakila o kalaki ang ating dinadalang pasanin dahil sa ating paglilingkod, kaya po natin sapagkat mayroong pag-ibig. Kaya nga sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, kahit anumang ginagawa mo, napaka-ordinaryo man, kapag ka may pag-ibig, ito ay espesyal na. Kailangan nating tingnan na ang ating paglilingkod,
hindi lang pakikisa sa Panginoon, hindi lang pagpapahayag ng ating panampalataya sa Kanya, kailangan din na ang paglilingkod natin ay may pagmamahal o may pag-ibig. Pang-apat, dapat ang ating paglilingkod ay hindi pagtitingin sa ating sariling interes, bagkus ang atin pong tunguhin, ang atin pong isentro ay ang pag-iisip na naglilingkod tayo para sa ikabubuti ng lahat, para sa kaligtasan ng lahat. Kaya sinasabi nga ng ating Panginoon, nag-alay ng kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mahalaga po dito na ang paglilingkod natin ay hindi pang sarili. Sarili ba natin o sa pamilya lang natin, bagkus ang tunay na pagserbisyo, ang tunay na paglilingkod ay para sa karamihan, para sa kabutihan ng lahat, para sa kaligtasan ng lahat. At panglima, ang atin pong paglilingkod ay paglilingkod para sa pagbibigay puri at pag-aalay sa ating Panginoong Diyos. Pagpupuri sa Diyos at pag-aalay na dakila sa Diyos, sapagkat kung ang ating paglilingkod ay tinitingnan na natin na pira-pira lang o sweldo lang o kung anong inasahan natin na kung paglilingkod man na voluntaryo, parang inasahan natin na pansinin tayo, bigyan tayo ng kung ano-anong mga pansin, hindi po yan ang tunay na paglilingkod. Ang lahat ng paglilingkod natin ay para sa pagpupuri at pagpupugay sa ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo'y nabigyan ng ating panahon, ng ating kakayahan, at anuman ang mga material at physical na bigay sa atin na dulot o bigay ng Panginoon upang tayo'y maglingkod ng mabuti, upang hindi tayo tumitingin anuman ang kapalit ng lahat, bagkus ang atin pong tingnan gaano tayo nagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos na napahayag sa ating paglilingkod, na nagpapahayag din ng ating pagsasaksi sa ating panampalataya, ay siyang paglilingkod ng tunay, sapagkat ang tunay na paglilingkod ay hindi tumitingin ano ang kapalit, bagkus ano ang ating pakikiisa sa ating Panginoong Hesus Nazareno, ano ang ating pananalig at pagmamahal sa Diyos, at ano ang kabutihang maidulot nito para sa marami o kaligtasan para sa karamihan. Naway, itong ating paglilingkod, kasama rin sa ating pakikiisa sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoon, nag-alay ng buhay para sa atin, para sa ating kaligtasan, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, na maipahayag din ito sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Purihin natin ang Diyos.